afternoon, everyone. Ayun, good afternoon, everyone. Good afternoon po sa atin. Ayun, meron ng mga nanonood. Meron ng mga naka-online. Sige, sa mga nakakakita po ngayon ng live, kindly tag and mention your friends, yung mga magti-take ng Fisheries Board Exam this 2026 para sabay-sabay po tayong pumasa. Sabihin nyo may free na live. Ayun, sabihin nyo sa kanila meron tayong free na live. Actually, continuation to ng naudlot natin na live session kagabi, gawa nung hindi nga nakisama yung internet connection sa kalagitnaan. We tried our best naman na mag-reconnect, na mag-relive, ayun, pero ayaw niya talaga makisama. So, hayaan na natin. At least itutuloy natin siya ngayon. Sige, magandang hapon po sa lahat. Ayun, pa-comment naman po kung tayo po ay naririnig at nakikita, kung clear lang po ba yung presentation natin. Alam nyo naman, kailangan ko talaga kayo sa mga bagay na ganyan. Kasi kung ako lang, syempre, hindi ko din yan makikita. Ayan, may mga nagtatag na ng mga friends nila. Sige, salihan ko muna ng isa pang account sa Google Meet. Ayaw kasi ni Google Meet na nag-iisa ako dito. Sige. Gusto ni Google Meet na meron akong kasama kahit na sarili ko lang. Okay. Sige, admit ko muna yung sarili ko ha. Ayan yung problema. Alright. Hello, Yun. Good afternoon. Ayun, hello, NC, Jeter, Ryan, and ayun, ano ba, WJC. Ayun, magandang hapon po, good afternoon. Sige, wait lang muna natin saglit yung iba nating mga kaklase, iba nating mga kasama. Sige, while waiting, kamusta naman kayo? I'm hoping okay yung ating pagre-review. Okay ba? Ayun, for sure, marami na kayong mga naipon ng mga materials galing kung saan-saan. Ayun, I hope binubuklat at binabasa ang mga yon ha, hindi iniipon at pinapaalikabukan lang. Ayun, maraming salamat po sa mga nag-send ng stars. Thank you so much. Sige, tag and mention your friends. Yung mga kaklase mo. Magandang hapon po. Yung iba siguro nagsimba pa, yung iba kasi ganitong oras yung kanilang mga Sunday service. Ayun, medyo marami na yung nagtatag sa kanilang mga friends. Sige, so for this afternoon, medyo i-recap lang din natin yung ibang mga naging discussions natin kagabi. Ayun, for the benefit of those who were not able to watch our live or to join our live last night. Sa mga nagtatanong pala saan ito makikita, so pwede po natin itong mapanood ulit sa YouTube po natin. Ayun, ina-upload po natin yung replay po doon. Bakit nga ba doon? Dito kasi na platform, nag-automatic delete siya. Ayun, kaya doon na lang natin nilalagay. Doon din kasi mas ina-accept yung long form, kagaya nito na more than 1 hour. Ayun. And then for those who are asking also kung open pa ba for enrollment yung Layag Review Center, yes, open pa po tayo for enrollment. Kindly message this page lang na Fishbird Ate. Sige.
Ayun, magandang hapon po sa ating lahat. Sige, mag-start tayo. Sabihin nyo na lang sa mga kaklase and sa mga friends nyo. Sunod na lang sila, ha? Ayun, sunod na lang sila. Alright, sige. So, before we start, ayun, let us pray. Let's have a short prayer. For those who are non-Christians or are practicing other religions, you may also say your own prayer silently. Mas maging specific na tayo sa prayer natin ngayong araw. Sige. Lord God, we thank you so much for this day. We thank you for this opportunity, for all the blessings, and most of all, Lord God, we thank you for this time where we could learn together and prepare together for the upcoming board exam. Grant us the knowledge, the wisdom, and the heart to not just understand the lessons but to also share our knowledge and our experiences and our skills to other people so that we may all be blessed by learning from each other. Lord, give us a heart that is willing to learn, the mind that is open to new information, and as well, Lord God, samahan niyo po kami sa hapon na ito. Samahan niyo din po kami at bigyan niyo po kami ng favor. And bigyan niyo din po kami, Lord God, ng favor na maging smooth po itong session na ito, itong discussion. There will be no interruptions, Lord God, even sa internet or sa weather or sa technicalities. I-bless niyo po ang lahat po ng nandito ngayon at yung mga laman po ng kanilang mga puso. In-extend din po namin sa isa't isa yung mga prayers po na ito. We pray, Lord God, for a high passing rate this Fisheries Board Exam 2026 at yung naway po yung lahat po ng nandito at ang lahat po ng mga nagsusumikap na mag-review, bigyan niyo po ng favor na makapasa po this year. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Ayun, good afternoon. Sige. Ayun siguro yung kulang kagabi, no? Sabi nila, be specific with your prayers. Kagabi, smooth naman yung discussion. Participative naman kayong lahat. Mukhang marami naman tayong natutunan. Yung internet lang, kalagitnaan medyo hindi siya nakisama. Pero anyway, okay lang yon. So, as you've noticed, we have free live sessions once in a while. And then may mga patema-tema tayo. So, last night, our theme was how to think like an examiner. So, ipagpapatuloy lang natin siya ngayon. Ay, ito na yung pinaka-greetings natin. Every session, hello, RFP! Sige, baka nananawa na kayo Huwag kayong magsasawa hanggat hindi pa siya nagdidikit sa dulo ng inyong pangalan. At wag din kayong magsawa sana na makita ito every session natin. Para every session natin nare-remind tayo ano nga ba yung goal natin ba tayo andito. Baka kasi andito lang kayo dahil trip nyo lang makinig. Charot. Okay naman yun. Pero wag natin kakalimutan, our goal is to pass this year's board exam and to be on top. Bakit ko palaging sinasabi na mag-goal na maging on top? Syempre, para yung effort natin para na dun sa pang-top. Pero hindi para hindi para na kung hindi ka mag-top ma-disappoint ka. Hindi para ganon. Kundi para yung effort mo papunta doon. Whether maabot mo man yon or hindi, ang importante, you did your best. Nag-effort ka at pinagsumikapan mo na maabot mo yung goal na yon. Hello, good evening. Ayun, may mga nagbabalik na mga RFP na. Ang dami nila. Thank you so much po sa pagbabalik. Itag nyo naman po yung mga friends nyo or mga kapatid nyo na magte-take naman this year or for the future years to come. And sila naman yung next na magkakalisensya. So, ulitin ko lang. Palagi talaga nating inuulit to. Please don't review na hindi mo alam yung table of specifications or the TOS. Ito po ay hindi galing sa kung kani-kanino. Hindi po ako yung gumawa nito. Hindi po kung sino-sinong teacher or lecturer. This is from the PRC. This is from our Board of Fisheries. And
libre po siya. Binibigay po sa mga dean ng mga school natin. It's also searchable online and I've also made maraming contents na tungkol sa TOS at nilalagay ko na din yung link doon kung saan nyo ba siya pwedeng makita. Sige, pwede nyo siyang ma-check na lang para maka-download kayo at magkaroon kayo ng copy nyo din ng TOS. Ano nga ba itong TOS? So, meron dito yung mga topic na pagbabasihan ng mga excuse me, ng mga question sa board exam. Ayun, and speaking of our board pala, ayun, isang napakalungkot na araw ngayon, no? Have you heard the news na ba? Narinig nyo na ba yung balita? Ang lungkot. Kaya parang matamlay din yung sinusubukan kong ngumiti, pero parang matamlay din talaga yung araw ko ngayon. Ang lungkot kasi ng balita na aking nasagap. Ayun, I think you've already heard na din naman. Yun yung speaking of examiners, may isa tayong examiner, isang member of the board of the Professional Regulatory Board of Fisheries. Ayun, namayapa po na kapiling na niya ngayon yung ating creator. Ayun, si Sir Jobert. Ayun, we are hoping that he rests in peace and we wish condolences sa kanyang family and closest friends. And kaya medyo matamlay, hindi naman halata Medyo matamlay talaga ngayong hapon na to. Anyway, ano ba 'yan? Anyway, sige. Ayun nga, nung nabalitaan ko, syempre nalungkot din ako. Isa din yun sa mga nagko-comment-comment din sa mga post natin. Ayun. Wait lang. Ayun, good PM. Sige, so yun nga, nung nabalitaan ko rin, parang may naalala din ako bigla. May isang question dati kung saan nag-comment siya. Sige, gawin na lang natin to, parang in-insert ko siya sa lecture natin ngayon. Wala lang, in honor of him. Naalala ko lang kasi bigla, baka kapulutan nyo din ng aral. Ito yung isang question na pinost natin, tapos yung sumagot, member ng Board of Fisheries, tapos siya na din mismo yung nag-rationalize bakit ito yung answer. So, i-discuss natin for the benefit of everyone. Nandiyan pa ba kayo? Magsabi kayo ha kung hindi na ako naririnig. Sige, nakikita ba? Ayun, kinapi ko na lang yung mismong post. Dinikit ko na dito yung picture. Sige, sana kita lang. Okay, so the question goes like this. In Bangus broodstock management, spawning activity is strongly influenced by temperature. Which of the following is true regarding the effect of a cold front? Ayun, letter A ba yun? Bangus continues to spawn actively even when temperature falls to 25 to 28 degrees Celsius. Letter B, spawning is suppressed when temperature drops below 30 as broodstock will no longer release eggs. Letter C, the cold front promotes egg maturation because of cooler water and higher oxygen. Or letter D, bangus are capable of spawning year-round regardless of fluctuations in temperature. Sige nga, try nyo nga sagutan. Ano yung inyong answer? Letter A, B, C, or D? Sige, pa-comment ako. Ano yung ating answer? A, B, C, or D? Nagko-continue to spawn even at 25 to 28? Mag-stop na ba siya kung mag-below 30 na?
or magiging mas magiging mature yung egg. Or letter D, wala namang effect kasi year-round naman capable mag-spawn yung bangus regardless of the temperature. Sige, pa-comment nga po ako ng ating answer. Okay. Sige, ano nga ba yung answer natin dito? Sige, ito naman. Wala talagang argument dito kasi sinasabi ko nga, sinagutan at nirationalize na to ng isang member din ng board. Saan niya nirationalize? Sa comment section. Ayun. Ang daming letter B. Grabe, bakit letter B? Sige nga, pa-comment nga ako, bakit letter B yung naging answer nyo? Mahaba? Wag naman sana dahil mahaba, no? Kaltukan ko talaga kayo pag yung reason nyo ay dahil mahaba. Sige. Bakit letter B? Baka dahil mahaba o ano ha? Baka dahil mahaba o dahil wala lang. Trip-trip nyo lang. Hula-hula lang po ate. O bakit nga ba letter B? Sige. Bakit letter B? Ayun, nagtatag sila ng mga friends nila. Sige, tag nyo yung mga friends nyo para marami tayong magkakasama-sama dito. Mas masaya yung review pag, ayun, pag maraming kasama. Sige, ito na merong nagbigay ng kanyang explanation. B po ang sagot, sabat tuloy yung sasabihin ko. B po yung sagot na disrupt yung reproductive functions ng bangus pag malamig or pag nag-drop yung temperature. Ayun, thank you po. Meron ding nagsabi na letter A. O bakit naman letter A? Sige, meron. Mas nakakapag-spawn ang mga bangus when the temperature is higher po. Based sa roadmap. Ayun. Sige, actually tama naman yung mga explanation, no? Mas nakakapag-spawn naman talaga yung bangus on hotter na tubig kumpara sa colder na tubig. Sige, paano? Answer reveal na ba tayo? Di po, kasi milkfish likes hot temperature kasi. Ayun, so actually, tama naman kayo, no? Tama naman kayo that milkfish is mas maganda talaga yung spawning niya kapag mas mataas yung temperature. Kaya nga sa ibang mga hatcheries, 'di ba, gumagamit sila ng mga heaters. Ayun, correct, dahil subtropical and tropical fish. Ayun, tama naman yun. Kaya nga sa ibang mga hatcheries, gumagamit sila ng mga heaters, especially during the colder seasons. Ayun. Especially during the colder seasons. Kasi nga, mas active naman talaga yung spawning nila on higher temperatures. See, actually, there is a study nga from CIFDEC na merong nagsasuggest na dapat 30 degrees Celsius para maging active yung spawning. And meron naman na 29. Ayun, at least 29. Sige. Wait lang ha.
ayun. Kasi, pasensya na po. May mga nagtatanong about the news din. Ayun. Sige. Ayun. Pero actually, yung pinaka figure talaga na kino-consider is yung spawning ng bangus is ayun. Yung range na kayang mag-spawn ng bangus is from 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. So, hindi ko siya naisulat dito sa notes. Please, write it down na lang. Ayun. Hindi. Ayun. Hindi ko kaya magsulat. Hindi kaya. Wala, hindi ko talaga kaya. Sige, please write it down na lang or take note. Sige, 24 to 33 degrees Celsius. Yun yung temperature na kayang mag-spawn ng bangus. Okay, take note ha, kaya. Okay, kaya. Pero yung optimal niya talaga is usually 30. Yun yung kino-consider 30, pero meron ding mga studies na nagsasabi ng at least 29, okay na yon or active na yung kanyang spawning. Ngayon, isa-isahin natin yung mga choices. Letter A, bangus continues to spawn actively even when the water temperature falls 25 to 28 degrees Celsius. So, according sa information na ngayon lang natin nakakarinig lang natin or siguro yung iba sa inyo narinig na rin dati. What I mean is, sorry, Tagalog is not my first language. Ibig kong sabihin yung kaka-mention lang natin na information. So, at 24 to 33 degrees Celsius, pwede pang mag-spawn or mangitlog yung bangus. So, kaso nga lang, meron kasing word na actively, so medyo question mark kung gaano ka-active yung active. Kasi sinasabi nga natin, kaya, but kaya does not always mean optimal. Sige, tandaan nyo yon ha. Iba yung tolerable sa optimal. Iba yung pwede sa maganda or recommended. Tapos, letter B naman, spawning is suppressed when the temperature drops below 30 degrees Celsius as the broodstock will no longer release eggs. So, even though na yung logic niya tama, na kaya nga naglalagay tayo ng heaters dahil mas nagiging active yung spawning ng bangus, kapag ka mas mataas yung temperature, usually 29 or 30 degrees Celsius, pero hindi siya tama dahil may nakalagay na will no longer release eggs. So, mali po siya dahil hindi naman siya titigil sa pagre-release ng eggs. Medyo mas males lang yung pag-release niya ng eggs or males lang yung spawning activity niya, pero hindi naman ma-stop or hindi naman siya ma-suppress. And then letter C and letter D naman is clear naman na mali siya. Yung letter D, capable of spawning year-round. Yes, although nagagawa naman siya sa ibang hatcheries na year-round yung pag-spawn. Pero dahil kasi yun, nakokontrol nila yung temperature na paabutin dun sa kinakaya ng bangus para siya ay patuloy na makapag-spawn. Letter C is obviously wrong po talaga siya. So, answer natin dito is, letter A po. It continues to spawn even at 25 to 28 degrees Celsius. Okay? Kasi pasok pa po siya sa tolerable na range. Sige, clear po ba tayo dito? Ayun. Although yung optimal, sa ibang studies 29, sa ibang studies 30. Simula doon, ando na yung optimal range niya. Pero yung tolerable, mula 24 degrees Celsius, kaya pa mag-spawn ng milkfish.
Sige, ayun, may thermal kineme yung ginawang initiative para all year round makapag-spawn. Opo, meron po. Actually, from CIFDEC din po yung source ng question na ito kung saan po nakuha. Yung isang study nila, 2030, yung unang study nila, 30 degrees Celsius. Tapos may pangalawang study sila, tinry nila ng at least 29. Okay pa rin naman yung result. Favorable pa rin yung results niya. Sige. Okay. So, last night, ayan na. Sige, so last night, we talked about we should stop asking what will come out in the board exam and start asking why it could come out. Sige, medyo mag-recap lang ako for the benefit of those who were not able to join the live last night pero nandito ngayon. O, sige, para hindi nyo na isa-isahin din sa replay. Sige, so there are really times, bibilisan ko lang ha, kasi we've already talked about this last night. Parang uulitin ko lang siya, tapos doon na tayo mag-focus sa kung saan tayo nag-stop. Sige, so there are times na nabasa mo naman, napag-aralan mo naman, gets mo naman yung binabasa mo, pero nagkakamali ka pa rin sa sagot mo. And that's usually because the questions are tricky or the choices are tricky. Yung parang lahat ng sagot ay tama. Sige. So just a quick disclaimer, I am not an examiner and I am not a PRC employee. Okay? Pero I am teaching this because I've also took the board exam before. We were the first batch to use the current TOS, yung TOS na ginagamit ngayon sa board exam. So, kami yung unang batch din na gumamit noon. Kung kailan medyo mas maikli yung preparation na based on the TOS. Kasi nga kami yung unang gagamit. Ayun, 2024. And along the way, I became a lecturer, which paved the way to encounter more questions and to create my own questions as well. So dito naintindihan ko na din by making own questions and by being exposed to more questions kumpara dati, ano nga ba yung iniisip ng isang examiner? Kung ako ba yung examiner, paano ko gagawin yung question? Yung isang question para sa licensure exam. Kasi take note, the board exam is not to determine kung sino yung pinakamatalino sa mga graduates. Tapos nang i-determine yon sa valedictory address. Hindi, charot. Hindi naman yun conclusive na. Pero anyway, you get the point. So sa perspective ng taker, syempre dahil gusto natin makapasa, yung iniisip natin ano yung lalabas sa board exam at saka gaano kaya karami yung pwede nating i-memorize kasi baka sakali. But on the examiner's mind, they are thinking, because this is a licensure exam, they're thinking how could they make questions that could determine who is competent and ready to practice the profession, which is in our case, being fisheries professionals. So the board exam does not look for geniuses, but it looks for the competence, your readiness, your judgment, application, and decision making. So meron na rin tayong mga sessions kung saan diniscuss natin ito, how to make sound judgments, and how to enhance our reading comprehension. So yung reading comprehension, ini-enhance siya, hindi lang sa board exam, kundi pati sa pang-araw-araw na buhay, kahit sa mga posts sa social media, sa news, sa kung saan-saan pa. Kahit sa minsan mga magjowa, nag-aaway, hindi lang pala nabasa ng buo yung message, nag-react agad. Oh. Sige, so last night, ito yung mga questions na na-discuss natin. So, which management practice most effectively prevents oxygen depletion? So, natutunan natin na kapag yung problema is oxygen depletion, yung pinaka-direct na sagot doon is adding aerators. Ayun, adding aerators, yung pinaka-direct na sagot sa depletion ng oxygen or sa pagbaba ng DO. Although there are other means pa naman, but based on the choices given, yung paglalagay ng aerators, yung pinaka-direct na answer.
Sige, kung bakit lowest before sunrise yung oxygen levels, sa umaga kasi merong sunlight, kaya patuloy yung photosynthesis. Yung photosynthesis kasi, yung byproduct niya is oxygen. So kapag ka may photosynthesis, may oxygen na naibibigay. Pero sa gabi, dahil wala ng sunlight, tumitigil na din po yung photosynthesis. So, wala nang napoproduce na additional oxygen, pero patuloy yung pag-respire ng mga organism sa pond, which leads na yung dissolved oxygen na nandoon ay bumababa. So, that is why. Sige. Dito din natutunan natin na minsan may mga questions na nagbibigay na ng clue. Kagaya dito, crush out na natin agad yung water temperature and the pH. Kasi sinabi na mismo sa question that they are within the normal range. So, ibig sabihin, X na itong si letter C because it talks about pH. X na din etong si heater. Kasi okay naman na yung temperature. Bakit mo aayusin yung isang bagay na hindi sira? Ayun. So, yung keyword din natin dito, yung behavior na nakita natin sa kanila is they are gasping at the water surface and the time is just before sunrise. So, malaking indicator ito na ang kulang oxygen. Ayun. At ano nga yung pinaka-direct na solusyon sa oxygen? Siyempre, andito na naman tayo kay aerator. So, ito po yung itsura ng isda na nagagasp. So, not all the time then that when fish is gasping, kulang sa oxygen. So, there are times na umiibabaw sila dahil nag-aantay sila ng pagkain. Sige, ito naman, number 3. Natutunan din natin kapag sinabi nating swimming sluggishly, ibig sabihin nun matamlay, mahina, kulang sa energy, or slower than usual. And yung flashing naman, ayun naman yung nirarab or kinikiskis ng isda sa mga walls, sa mga nets, or other surfaces, yung kanilang katawan dahil, ano nga, makati. Wala naman po kasi silang mga kamay para magkamot. Magkamot ng kanilang sarili. Kaya kinikiskis nila ang mga katawan nila sa mga surfaces. So that is usually an indication kapag makati yung katawan, that is usually an indication of external parasitic infestation. Natutunan din natin na kapag yung isda ay nasa freshwater, kapag yun ay freshwater fish, ang pinaka economic, ano ba yun, yung cheapest and simplest treatment is a saltwater bath. Kapag ka saltwater fish naman or marine fish, the cheapest and the most simple treatment naman is to give the fish a freshwater bath. Ano yung logic dito? Syempre, kung freshwater yung fish, taga-freshwater din yung kuto na dumidikit sa kanya. Kapag taga-marine water naman siya, syempre, taga-marine water din yung kuto na dumidikit sa kanya. And by dipping the fish or by treating the fish in a bath na hindi sa usual niya na salinity, napapatay natin yung kuto kasi hindi na nila matotolerate yung salinity na yon. Pero up to the point lang na matotolerate pa siya ng isda, ha? Wag naman na namatay nga yung kuto, pati isda mo patay din. Ay paktay tayo dyan. Sige. Sige, number 4 naman, yung measure that directly, sige, yung keyword natin dito, directly, hindi ko maano. Sige, anyway. Ayun. Directly helps ensure that fish are allowed to reproduce before harvest. So, wala na itong si letter C and letter D. Unrelated siya. So, natutunan natin kagabi na yung closed season allows for those spawning adults. Pero closed season
closed season alone kasi, kung hindi siya accompanied ng ibang mga management measures din, ibig sabihin, after the closed season, pwede nang hulihin kahit anong size ng fish. While yung letter B naman, may minimum mesh size regulation, pinagbabawal yung fine mesh net, so that ensures na lahat ng mga isda ay makakaabot talaga sa adulthood. So yung answer natin dito, letter B. Mali ba si letter A? Hindi po siya mali. Pumili lang tayo ng best choice. Okay? But in reality or in practice, they really go hand in hand. So, kailangan natin itong si minimum mesh size regulation, kailangan din natin para ma-ensure na lahat ng isda magiging adults. Kailangan din natin si closed season para sa time kung kailan sila magbi-breed, meron silang opportunity na hindi na-disrupt or na-disturb yung kanilang honeymoon period. Okay? Sige, so pareho natin silang kailangan para ma-ensure yung conservation ng population ng mga species na gusto nating i-protect. Sige. Number 5 naman, yung most desirable sa isang successful fishery product. So, nagkasundo naman tayong lahat dito that is consistent product quality. Yung alam mo ano yung aasahan mo sa product na yon. Pangit kasi yung ngayong araw, masarap, kinabukasan, panis, o di ba? Mas okay pa yung mediocre, kahit mediocre lang yung product mo, pero consistent na yun talaga yung quality niya every time na bibili si customer. Okay? Number 6 naman, yung commercial waters. So, from the shoreline, that is beyond 15 kilometers. Bakit hindi 16? Syempre, yung 15.1, 15.2, 15.3. So, sakop na siya ng commercial waters. Sa tanong, pwede bang mangisda? Pwede bang pumasok yung commercial fishing vessel sa municipal water? So, pwede, no? Sabi kagabi, pwede kasi magbababa sila ng isda. Dadaan lang, pero yung fishing activities, bawal. Unless, merong pagpayag yung LGU through an ordinance na pinapayagan yung commercial fishing vessels na mangisda sa kanilang municipal waters. Pero hanggang mula 10.1 kilometers lang. Yung hanggang 10 talaga, reserve talaga yan for our municipal fisher folk. Okay? Yung tanong naman, yung municipal fisher folk pwedeng pumunta or yung municipal fishing vessel pwedeng pumunta sa beyond 15 kilometers. So, pwede, basta kumpleto lang sila sa needed na requirements. Bakit? Unfair ba to? Kasi yung commercial hindi pwedeng papasok sa municipal, yung municipal pwede pumasok sa commercial. So, hindi po siya unfair kasi yung goal naman ng batas para bigyan ng preferential rights yung municipal fisher folk natin na ma-ensure na meron talaga silang tubig na pwedeng mapangisdaan. Hindi po siya for the sake na parusahan lang yung commercial fishing vessels natin or commercial fishers natin. Okay? Sige. Sige, andito na tayo sa number 7. Ayun, tama ba? Dito tayo nag-stop last night. Ayun, ang daming nagha-heart. Alright, so number 7. Which catching principle is primarily utilized by a bottom set gill net? Sige, ano daw yung catching principle behind sa paggamit ng bottom set gill net? Is it letter A, filtering, letter B, entangling, letter C, hooking, or letter D, surrounding? Ano nga ba? Sige, ayun, may nahiya naman ako. May nanonood na Top Notcher. May nanonood na Top Notcher 2025. Hello po, Sir Ricky. Ayun. Sige.
Okay, so I see a lot of letter B. So correct po, that is entangling. Ano ba yung tinatawag natin na entangling? So ganito po kasi yung itsura ng bottom set gillnet. Ito ata yung naputol na kagabi kung saan nag-robot-robot na um, yung ating boses. So ito po yung itsura ng bottom set gillnet. So, yung mga fish po, bakit nga ba gillnet? Kasi yung gills po kasi nila or yung hasang nila, ayun po yung na-entangle or yung nasasalawid doon sa mesh. Ano ba yun sa Tagalog? Hindi ko alam. Ayun. When their bodies pass, ayun na lang, basahin ko na lang to. They become gilled, wedged, or entangled. So, how about naman yung filtering? Saan naman usually nangyayari yon? So, yung filtering naman, ito naman ay principle na ginagamit behind sa mga, yung mga leaf net, ganon, yung ibababa mo, tas pagtaas, na-filter. 'Di ba? Yung tubig lalabas, yung species na gusto mong hulihin, naiiwan doon sa net. So, karamihan naman, nagagamit naman to doon sa mga maliliit na mga maliliit na mga organisms or mga species, gaya yung mga ascetes, ganon. Yung maliliit na hipon, na hindi ko din alam kung ano yung tawag. Maliliit na hipon, basta ascetes siya. Hooking naman, ito naman yung gumagamit ng hook and line, syempre. Tapos surrounding, ito naman yung mga surrounding nets natin. Very classic example is our Persine, kung saan pinapalibutan muna nila yung school of fish at saka kukuhanin. Sige, number 8 na tayo. Ayun, thank you po sa mga nagme-mention ng mga friends nila. Sige, number 8 na tayo. Bottom set gillnet are generally designed to capture, ano ba yung kinakapture ng bottom set gillnet? Neustonic organisms, demersal, aerial, or planktonic? Number 8. Sige, ayun, gaya ng sabi ko pala, no, nakalimutan ko namang i-remind. Lagyan natin ng number kapag ka nag-answer tayo. Okay, correct po. That is letter B, demersal organisms. Sige, bakit demersal organisms? Syempre, bottom set nga siya. So, syempre, yung huhulihin niya is yung mga andon din sa bottoms. Yung mga neustonic naman, ito naman yung mga nasa surface banda or air-water interface. Yung aerial organisms naman, halimbawa nito naman, yung mga birds. Hindi naman sila pwedeng hulihin ng bottom set gillnet unless itapon mo yung bottom set gillnet sa air para malaglag yung bird. At saka mo kukunin. Nako. Tapos yung planktonic organisms naman, usually yung ginagamit naman dito, specialized na fine mesh plankton nets, yung napakaliit talaga ng butas ng net para makuha natin itong mga planktons na to. Kasi kung hindi ganon, hindi natin talaga siya makukuha. So, very common to na ginagamit, especially sa mga nagre-research. Sige. Punta tayo sa next number. Okay, number 9. Which fishing ground is generally most suitable for operating a bottom set gillnet? So, saan daw pinaka-pwede o pinaka-bagay na maglagay ng bottom set gillnet? Letter A, sa sandy or muddy bottom. Letter B, dense coral reef. Letter C, strongly vegetated mangrove floor. Or letter D, rocky area. Sige, saan? Ito medyo, medyo practical na question. Isipin mo, saan nga ba? Saan nga ba siya nababagay?
Sige. I see a lot of, ayun, letter A's. Sige, so correct po kapag ka smooth or smooth, sandy, or muddy bottoms, so pwedeng ma-deploy tsaka ma-retrieve yung gears with less risk of snagging, tearing, or becoming lost. So, ibig sabihin, ma-deploy, pwede siyang ilagay at pwede din siyang kuhanin ulit na wala siyang risk na may matamaan or mapunit siya or mawala. Sa dense coral reef kasi, pwedeng makabagabag. Pwedeng masira ng mga nets yung mga corals at mawawala na ng habitat yung ibang mga fish. So, pwedeng mamatay din yung mga corals. Sa strongly vegetated na mangrove floor naman, yung net naman natin yung posibleng masira dahil doon sa mga roots ng mga mangroves. Tapos, syempre, sa rocky area with numerous obstructions, very obvious, masisira lang talaga yung gear natin doon. Imbis na isda yung nahuli mo, bato. Hindi. Imbis na nakahuli ng isda yung net mo yung nahuli, kamo. Oh. Ay, ba't lumaki? Alright. Sige, number 10. Sige, a fisher replaced the original mesh size of a bottom set gill net with a smaller mesh. What is the most likely consequence? Or what will most likely be the consequence? Sige. Basta ganun. Increased escape of undersized individuals, increased capture of juveniles, reduced fishing efficiency, or letter D, reduced catch to only smaller organisms. Ano nga ba? Original size daw dati. Tapos pinalitan niya ng mas maliit na mesh. Malaki siguro dati yung mesh niya na gamit, tapos pinalitan niya ng mas maliit. Ano daw yung mangyayari? Ayan na, iba-iba na sila ng answer. O, di ba malaki dati yung net niya. O, niliitan niya. Anong yung mangyayari kapag niliitan mo yung net? Letter A ba? Mas lalong makakatakas yung maliliit? Ayun yung explanation. Letter A ba? Increased escape of undersized individuals. Ibig sabihin, yung mga maliliit or undersized, mas lalo silang makakatakas dahil pinaliit mo yung mesh size ng net. O di ba parang baliktad? Lalong hindi sila makakatakas kasi lumiit na yung net, ay yung mesh size ng net. O, letter B, increased capture of juveniles. Mas marami kang mahuhuli na hindi pa mature or hindi pa adult. Letter C, reduced fishing efficiency. Hindi na maganda yung pangingisda mo. Hindi na worth it yung pangingisda mo. Or letter D, reduced catch to only smaller organisms. Maliliit na lang lahat yung mahuhuli mo. Sige. So, correct po. The answer is letter B. Increased capture of the juveniles. Kasi nga, ano ba yan? Sige. Ayun, kasi nga, yung dating malaki na butas ng net, pinaliit mo. Kaya yung mga juveniles, or yung mga maliliit na fish na imbis sana makatakas pa sila at mabuhay pa sila dahil bata pa sila, may mga pangarap pa sila sa buhay. Gusto pa nila mag-asawa, mag-anak, magtaguyod ng pamilya, maging RFP. Ay, hindi pala kasama yun sa plano ng mga isda. Maging RFP. O, diba? Imbis sana na makatakas pa sila at mabuhay pa ng mas matagal, hindi na sila makakatakas dahil pag napasok na sila doon sa net mo, wala nang labasan.
So, letter B po. Mali po yung letter A kasi baliktad po actually siya. Kapag ka mas lumiit yung mesh size, edi mas lalong hindi nakaka-escape or nakakatakas yung mga undersized na individual. Sige, clear po ba tayo dito? Pa-send naman po ng heart kung clear. Ayun. May tumatawa. Tumawa talaga siya dahil yung isda gustong maging RFP. Hindi na registered fisheries professional. Registered fish po. Ayun. Registered fish po. Sige. So, the larger mesh, kung large yung mesh, small organisms and juveniles may escape. Small mesh, more juveniles and undersized are retained. So, ito yung reason kung bakit may mga minimum mesh size tayo na piniprescribe. Sige, number 11. Number 11 tayo. Ay nako, ang daming nanonood ng mga RFP. May senior ako nanonood. Nahihiya na ako. Charot. Hindi, joke lang. Number 11. Hi nung Jim Paul. Okay, number 11. Which management measure protects spawning adults? Letter A, closed season. Letter B, ban on fine mesh net. Letter C, fisher folk licensing and registration. Letter D, fishing in sanctuaries. Si number 11 tayo. Sige, palagi niyong tandaan ha, huwag kayong mako-confuse. Kung ano yung tanong, ayun dapat yung sinasagot natin. Hindi tayo nagdadagdag ng mga facts or ng mga issues or ng mga kwento na hindi naman directly nakasulat sa question. Okay? Sige, so dito, ano yung aim? To protect the spawning adults. Ayun, protect the spawning adults. Basta protect the spawning adults, matik, closed season na yon. Yung ban on fine mesh net, sino naman yung pinoprotect nito? Sige, yung letter B. Bakit kanina ate, letter B naman yung answer? Yung pinag-uusapan kasi doon, paano mabibigyan lahat ng isda ng pagkakataon na makapag-reproduce? Syempre, dapat yung mga bata, hayaan nyo munang lumaki. Kasi pag bata pa, nahuli mo na, di paano pa yun magdadalaga at magbibinata at mag-aasawa, di ba? So, dito naman, directly kasi yung tinatanong, spawning adults na. Yung mga adults na nag-i-spawn or nag-reproduce na. Hello! Ayun. Hello, John Vincent. Hi, Atisa na pala yung pangalan mo, no? Sabi kasi, may selfie kasi kami, sabi niya, Ate Isa and Atisa. Oh, bongga. So, yung ban on fine mesh net naman kasi, yung pinaka-goal naman niya na protektahan is yung juveniles or yung mga smaller individuals, undersized individuals. So, letter C naman, fisher folk licensing and registration. That's also a management practice, pero hindi naman siya nakakaapekto sa pag-protect sa spawning adults. Bakit ano ba yon? Yung may lisensya, bawal manghuli ng adults? Syempre, bawal naman talaga. Pero I mean, hindi siya nagme-make sense. Wala siyang connect. Tsaka fishing in sanctuaries, syempre, it does not protect the spawning adults. If anything, nakaka-harm nga siya. Sige, ayun. Sige. Number 12 tayo. Sige, number 12. Which management measure protects spawning sites or habitats? Letter A, marine protected area. Letter B, open access fishing. Letter C, blast fishing. Or letter D, illegal troll zone. Ayun, hello kaisda. Good afternoon. Sorry late. Ba't nagsasorry late dito yung mga RFP na? Tag your friends, mention your friends. Lalo yung mga magti-take this 2026. Ayun. Okay, correct.
Ayun, ang daming letter A. So, dito na question, medyo obvious naman na yun talaga yung answer. Marine protected area para maprotektahan yung mga spawning sites at mga habitats ng ating mga fish. Sige, question. What if yung isda mo, okay, what if yung isda na pinoprotektahan doon sa marine protected area, lumabas sa marine protected area? Tapos paglabas niya, nahuli siya. Kasalanan ba ng nanghuli yon? O hindi, kasalanan ng isda yon. Ba't kasi gala ng gala? Charot. So, hindi na po yun kasalanan nung fisher folk, Kasalanan na po yun ng isda. Pero wag naman siguro na doon ka tatambay tapos may dala-dala kang trap, no? Wag naman ganon. Si open access fishing naman kasi, that means open lang. Blast fishing, this is also another term for dynamite fishing or fishing with explosives. Tapos illegal troll zone, syempre it does not protect. Illegal nga ni. So, nakaka-distract po siya sa habitats. Tumatawa sila. Number 13, what does CPUE stand for? Sige, pa-comment nga ako. What does CPUE stand for? Walang choices. Sala sa isda daw, sabi ni Ma'am Darlene. Talaga naman. Kasalanan niya na yun, no? What does CPUE stand for? Cellphone, unlimited, exam. Hindi. Ano ba yung CPUE? Very good. Correct. Ayun, may nakakuha na. That means catch per unit effort. Ano ba yung mga example ng effort? Gaano kakatagal nangingisda? Gaano karami yung boats na ginamit mo or gears? Ganon. Yun yung mga unit effort natin. Sige, number 14. What is the best explanation of CPUE or catch per unit effort? Is it letter A, the catch obtained for a given amount of fishing effort? Letter B, the number of traditional fish processors per factory? Letter C, the price of fish per kilogram in the consignation? Or letter D, the number of fish eaten per family annually? Wow, ang ganda ng mga words. Ayun, yan yung gustong-gusto ko eh. Pag magaganda yung mga words, ayun agad yung mga pinipili kadalasan. Pero wala pala siyang sense. Okay, correct. So that is letter A, the catch obtained for a given amount of fishing effort. So sa 5 hours ba na nangisda ka sa laot, ilang kilo ng fish yung nahuli mo. So that is the catch per unit effort. Sige, by the way, may word tayo dito. Ayun, may word tayo dito. Konsignasyon. Ano ba itong konsignasyon na tinatawag? Sige, any idea? Ano ba itong konsignasyon natin? Ano ang tinatawag nating konsignasyon? Konsignasyon. In fisheries terms, ano yung ibig sabihin ng konsignasyon? Any idea? Para saan to? Ano yung purpose ng konsignasyon natin? Ayun, so correct, no? That is yun yung tawag ng mga other local languages or other locals sa ibang region sa fishing port. Ayun. Yun yung tawag nila sa fishing port. From the root word na consign or consignation. Ibig sabihin, nagko-consign ka or nagko-consignment. So, yung siste dyan, iiwanan ng fisher folk yung fish niya dun sa mga nagko-consize. Ano yun? Sa mga nagbebenta o sa mga nandun sa fishing port. Tapos may patong yon. Depende sa usapan nila kung
per kilo, per banyera. Alam niyo yung banyera? O yung English term niya sa mga books, galvanized, ano yun, galvanized iron tub, ayun. Pero ngayon yung banyera, hindi naman galvanized iron, plastic na. O, palitan na yan. Palitan na. Ipanotaryo na. Kasi yung orange nga, Charmaine na eh, 'di ba? So, ayun yung konsignasyon. Usually, diyan nangyayari yung wholesale selling ng fish. Sige, yung other terms niya, sa iba tinatawag bagsakan, komisyonan. Bakit bagsakan? Diyan kasi binabagsak yung napakaraming isda. Bakit komisyonan? Kasi yung nagbebenta doon, kumukuha ng komisyon. Yun yung mga other terms pa. Sa inyo ba, ano pa yung mga tinatawag nyo? Ayun, that's consignment in general is correct po yan. Yan ay isang kasunduan sa negosyo. Pero ayun, lalo na sa capture fisheries, pwede din naman sa aquaculture, kadalasan sa Central Luzon banda, pagka sinabi nilang pupunta ka ng konsignasyon, ibig sabihin nun, yung lugar mismo, yung fish port. Diyan kasi nangyayari yung consignment na tinatawag. Ayun, that's a brokerage. Correct po yun. Ayun, pwedeng per tab, per banyera. Pero naka-experience kami sa Pampanga, per kilo naman yung patong nila. Parang piso per kilo. Ayun, piso per kilo yung pinapatong nung naglalamesa. Sige. Number 15. I think this is our last question muna for today's live. Magpo-proceed ako after this. Ayun, sa layag naman na session. Sige, number 15. If CPU decreases over time while effort remains high, what may this indicate? Declining fish abundance, improved stock condition, more fish per effort, or no management concern. So, bumababa na yung CPUE mo, pero yung effort mo, ganun pa rin naman. Ibig sabihin, kung 5 hours ka dati nagpapalaot, 5 hours pa rin ngayon. Kung nagdadala ka kung yung isang operator, meron siyang 10 crew, hanggang ngayon, 10 pa rin yung crew niya. Pero yung CPUE, bumaba. Ano kaya indication nito? Ayun, ang daming letter A and correct po kayo. That means there is a declining fish abundance. Kasi bumaba na yung catch mo, pero yung effort mo, the same pa rin. So that means a declining fish abundance. Sige. So lagi nating tatandaan sa board exam, we must watch out for the trick words. Or ito yung kadalasan yung nagpapamali sa atin, yung most. O saan dito yung pinaka? O yung pinaka. Minsan, hindi mo nakita may most pala, nag-answer ka agad ng letter B. O kasi tama din naman. Pero may most pala, yung mas most pala si letter A. May best. Minsan tama ang 4 na choices. Lahat sila tama. Pero isa lang doon yung best. Primary or yung pinakauna, initial, first, least, except, ito talaga maraming nadadali sa except tsaka kay not. Ito pa, si optimal tsaka si tolerate. Kagaya yung example natin kanina sa bangus, 'di ba sa spawning nila yung optimal, ano nga 'yon? May isang study na 30, may isang study na at least 29. Yun yung optimal. Pero yung natotolerate niya in order to spawn, 24 to 33. Di ba magkaiba? Magkaiba. Ay nga din pala, there are times na magkakaibang sources may indicate different numbers. So, tandaan nyo, sa aquaculture, usually sa aquaculture, yung mga range na ganito sa water parameters, they are guides. Hindi sila for strict compliance. Ayun, for example, example ha, sa hito, sinasabi ng ibang libro hanggang sa
1 PPT lang mabubuhay yung hito. Pero may mga fish farmers na na-experience na nila yung hito nila nabuhay sa 2 PPT. O i-argue ba natin yon? Hindi natin i-argue yon kasi that is their own experience, their own knowledge din. Kaya nga, pero for sure, kapag ka siguro umabot yun ng 10, panigurado patay yung hito, 'di ba? Kaya nga that is just a range, that is just a guide. Hindi siya strict na susundin mo talaga at kapag sumobra doon, automatic mali agad. So, pwedeng siya i-adjust. So, unlike naman sa mga nakasulat sa batas, syempre, ayun, strict talaga yon. For example, hanggang 15 kilometers, bawal pumasok yung commercial fishing vessels, lalo na yung large scale. Kasi hindi talaga pwede pahintulutan ng LGU yon. O sabi mo, nandito lang naman ako sa 14.9, baka pwede namang i-adjust. So, hindi po pwede yon. Kasi nasa batas yon, may penalties talaga para doon. Sige, so yun din yung isa nating i-consider. Range ba to? Itong number ba na to, guide lang? O itong number na to, strict talaga na kapag ka hindi ko sinunod, makukulong ako o mamumulta ako. O, di ba? So, ito din, disadvantage and advantage. Last, may minsan may times na may mga question, sobrang perfectionist tayo na dapat ganito talaga yung answer. Pero yung tinatanong lang pala, saan yung pwede? O pwede na lang pala yung tinatanong. Meron ding recommended. Ibig sabihin, yung recommended parang ganito din. Parang best din siya. Parang most, parang optimal din. At saka may can. Marami pang iba na mga trick words. So, hindi ko pa siya na... Sige, mag-iisip pa ako ng ibang mga trick words. Kayo ba? Saan kayo pinaka nadadali na trick words? Saan dito? Yung pinaka nadadali talaga kayo? Parang palagi nyo siyang hindi napapansin. Magkape tayo, guys. Sige, kayo ba? Saang trick word kayo na dadali talaga? Ayun, may mga mababait na ate na nagtatag sa kapatid. Thank you! Ayun. Ay. Alright. Sige, kayo ba? Saan kayo bandang words na dadali? Ayun, no? Sa except tsaka not. Ay, merong sa lahat! Naku, paktay tayo dyan! O, sige, ano yung solusyon dyan? Practice and practice and practice. Answering board exam questions. Tolerate at optimal. Ayun. Nakakalito naman talaga yon. Really understand. Yung most tsaka least. Usually, no, pag weakness mo si tolerate, weakness mo rin si optimal. Pag weakness mo si least, weakness mo rin si most. Yun talaga kadalasan. Kung weakness mo si accept, kadalasan weakness mo rin si not. Ayun. Anyway. Sige. So, in answering the board exam, don't just think like an examinee, think like an examiner because the board exam is not asking how many books did you read. It is asking, can you think like a fisheries professional? Ikaw ba? Can you think like a fisheries professional? O ano ba yung fisheries professional? Syempre, given na yon, dapat may knowledge ka sa field natin. Kaya nga tinetest yon sa board exam. Doon makikita kung gaano nakalawak yung alam mo versus sa hindi mo alam. But aside from that, syempre, ano yung fisheries professional? Dapat hindi tamad magbasa. Dapat binabasa yung buong question at iniintindi at binabasa yung choices. Hindi, ano nga tawag dito? Hindi impulsive decision maker. Ayun. 'Di ba? And syempre, merong common sense. O, dapat ganun tayo. At saka,
Hindi pangit yung attitude. Yun yung pinakamahalaga talaga. Hindi pangit yung attitude. Always willing to learn, to relearn, and to unlearn. Kahit na parang feeling mo, alam ko naman na yan, but you are still willing to relearn it. And merong mga bagay na alam mo dati na yun ay tama. Ngayon you have to unlearn it kasi nagbago na pala yung information. So read the entire question before looking at the choices. Mag-isip ka na ano kaya yung answer dito before even looking at the choices. O hindi pag yung iniisip mo na sagot andun sa choices, so that's a bonus, confirmation na yon. Identify the keywords and eliminate the distractors logically. Sige, pinakamahalaga, understand the concept. Do not just memorize the answer. And always ask yourself, especially when you answer the mock boards, why is the correct answer correct and why are the others wrong? So, try nyo mag-rationalize din, even on your own. So, kahit wala si ate, kahit wala si ma'am, wala si sir, wala si kuya, kung sino man, you also try to rationalize questions by yourselves. Doon kayo mas matututo pa, promise. Sige, remember this, when you face tricky questions, it is not because the examiner wants you to fail. They actually want you to pass. Gusto nga nila kung pwede lang lahat makapasa, 'di ba? But they have to do their job and try to identify who is ready to become a fisheries professional. Every distractor is there for a reason. Every keyword has a purpose. Every scenario is designed to test whether you can apply what you have learned and not simply recall it. Kasi lahat naman tayo dito, merong mga na-learn, merong mga alam. The test is whether we could apply what we have learned or not. Sige, so starting today, don't just study to pass the board exam. Study to become the kind of fisheries professional who can solve real problems in the field. Ayan. Sige, hanggang dito na lang muna tayo. Thank you so much po sa lahat ng nanood at nakisali sa ating live session today. Thank you so much. See you sa next. And ayun, sa mga kasali naman po sa Live Review Center, let's meet in a little bit. Sige, thank you so much po. Bye-bye. Wag lang talaga magmadali, mag-shade agad. Correct. Hindi po lahat ng bagay minamadali. Thank you so much, everyone. See you next time! Ayon, sa mga hindi naka-join ngayon at ngayon pa lang sana hahabol, so this would be available on our YouTube channel. So, pwede nyo po doon mapanood yung replay kahit paulit-ulit, 10 times, 20 times, 50 times nyo papanoorin hanggang sa ma-memorize nyo na at masuka na kayo sa boses ko. Ayon, thank you so much! Bye-bye, everyone!